Maligayang pagdating sa Emisarios Unidos da Luz Channel. Kung natutuwa ka sa kwentong ito ng malapit ng mamatay, pag-isipang bigyan ito ng like at mag-subscribe sa channel. Ngayon magsimula tayo sa kwento. Ilang taon na ang nakalilipas, labis akong dinapuan ng impeksyon. Sa pag-asang mamamatay ako anumang oras, nagsimula akong manalangin ng taimtim. Hindi ako makahinga, ang sabi ko sa aking asawa isang gabi habang siya ay nasa telepono sa ospital. Ang pamamanhid na nagsimula sa aking mga paa ay hindi nagtagal ay kumalat sa natitirang bahagi ng aking katawan, at nang umabot ito sa aking dibdib, nagsimula akong makaramdam ng isang saksak. Hindi nagtagal ay kumalat ang pamamanhid sa aking mga braso, at sa sandaling iyon ay nagsimula akong humiwalay sa aking katawan. Bigla kong natagpuan ang aking sarili sa isang tore sa kalangitan, at sa harapan ko, na may hanggang balikat na kulot na kayumangging buhok at nakasuot ng puting damit, ay nakatayo si Jesus. Dahil sa kanyang kagandahan, tinitigan ko siya ng hindi mapakali habang nakatingin siya sa isang punto sa malayo. Sa lugar na iyon sa itaas ng langit, nakalimutan ko ang tungkol sa mga pangyayari na naging dahilan ng aking pagdating sa langit. Nakalimutan ko na may pamilya na pala ako, may buhay sa lupa, tumigil ang pagtibok ng puso ko, at namatay ako. Hindi ko inisip sa anumang paraan ang aking sarili, gayunpaman, dahil ang aking pansin ay nakatuon kay Jesus, na ang kagalakan ay napakalinaw na hindi ko maiwasang magtaka kung bakit. Bigla siyang lumingon sa akin, at telepathically ipinaalam ko sa kanya kung gaano siya kaganda. Masaya ako kasi ngayon lahat ng binigay sa akin ng tatay ko na magtipon ay nandito na, telepatikong sagot niya. Nasaan sila? Tanong ko. Mag-ingat ka, tuwang-tuwa niyang sabi habang nakaturo sa isang bagay sa di kalayuan. Nang lumingon ako para tingnan kung ano ang itinuturo niya, nakita kong nakaturo siya sa isang lungsod na mukhang napakaliit sa akin mula sa kinatatayuan ng aming mataas na lugar. Bagamat mukhang maliit ang lungsod, malinaw kong naresolba ang mga target ng aking focus na parang may teleskopiko akong paningin. Sa aking atensyon na nakatuon sa mga kahanga-hangang istruktura sa loob ng lungsod, nakita ko ang mga gusaling ginto at isang gusaling may transparent na simboryo. Sobrang dalisay ng hangin, at nakahinga ulit ako, paliwanag ko. Ngumiti si Jesus sa akin, nagkukunwaring kamangmangan tulad ng ginagawa ng mga matatanda sa mga bata. Hindi pa sumagi sa isip ko na nasa langit na ako kahit na pinagmamasdan ko ang laganap na puting liwanag na tila nagbibigay liwanag sa lahat. Hinihintay ka nila, sabi niya. Sinong naghihintay sa akin? Tanong ko. Pagkatapos ay inalok niya ako ng walang kulubat at perpektong nakatiklop na puting damit, at kinoronahan niya ako ng gintong korona na biglang lumitaw sa kanyang mga kamay. Panginoon, sa iyo ang korona, sabi ko. Hindi, sa iyo ang korona, tugon niya. No, Lord, I don't deserve this. You're mistaken, sagot ko. Iyon na, iginiit niya. I don't deserve it. Siguro isa sa mga maliliit na bato dito, sagot ko, nagtataka kung ano ang nagawa ko para maging mataas ako ng may kamahalan. Ang koronang naobserbahan ko ay nahahati sa tatlong bahagi, bawat isa ay may mga hiyas na medyo random na nakaayos. Sino ang nag-ayos ng mga bato? Tanong ko, nagalit sa kakulangan ng simetriya ng korona. Inilagay ni Jesus ang mabigat na korona sa aking ulo, tumatawa, habang ginagawa niya iyon. Panginoon, hindi ako makalakad na may korona, sabi ko, na sinagot niya ng mas tawa. Sa mismong sandaling iyon, napagmasdan ko ang sarili kong isinusuot ang nakatuping tanika. May katawan pa naman ako, naisip ko. Halika, hinihintay ka nila, sabi niya. Sino ang naghihintay sa akin? Tanong ko. Nakasuot ang tanika, kami ni Jesus ay nagsimulang lumakad sa himpapawid sa gitna ng mga ulap, at habang naglalakad kami, napansin kong mas malinaw kong nakikita ang lungsod sa ibaba namin. Sa tuwing darating ang isa sa inyo, alam ng mga tao sa langit, at naghihintay sila para salubungin ka, sabi niya. Sino sila? Tanong ko. Sila, sabi niya habang nakaturo sa dagat. Hindi ko makita ang mga mukha ng mga nagkukumpulan, ngunit napansin kong lahat sila ay tila kumikinang na may kulay dilaw na liwanag. Laking gulat ko nang makita kung gaano karami ang nagtitipon para salubungin ako, at lalo na nang magsimula silang pumalakpak na para bang kilala nila ako. Maaari mong lubos na isipin ang aking pagkabigla nang magsimula silang magsaya, Mary, nagawa mo ito, nagawa mo ito, nagawa mo ito. Maligayang pagdating, Mary.
Nakagawa ka. Nagawa ko. Anong ginawa ko? Pagtataka ko. Hindi pa sumagi sa isip ko na ako ay namatay at na ang mga mamamayan ng langit ay binabati ako sa aking tagumpay na makamit ang langit. Sa malugod nilang pagtanggap sa akin, naramdaman ko ang pagmamahal na hindi ko pa nararanasan noon, at nagtaka ako kung bakit nila ako mahal na mahal. Bakit ako tinatanggap ng mga taong iyon ng may labis na pagmamahal? Tanong ko kay Jesus habang ang mga tao ay nagsasaya. Hinihintay ka nila, sagot niya. Ngunit, Panginoon, hindi ko sila kilala, iginiit ko. Ngumiti siya sa akin katulad ng pagngiti ng isang magulang sa kanilang anak na walang pangunawa. Ang mga tao ay aking pamilya, at ito ang aking tahanan. I belong here, naisip ko. Habang nakatingin sa akin, nagtanong siya, alam mo ba kung bakit ka ginantimpalaan ngayon? Nakatanggap lamang ng aking katahimikan, nagpatuloy siya, nakikita mo ba ang mga tao doon? Napakarami, sagot ko habang nakatingin sa kanya ng may pag-aalinlangan. Ngumiti siya, at pagkatapos ay biglang lumitaw ang isang hugis itlog na liwanag, na nakapalibot sa isang grupo ng mga tao sa ibaba namin. Oo, Panginoon, narito ako. Ako, at nakinig sila sa iyong mga salita. Narinig ng mga taong iyon ang iyong mga salita, at iyan ang dahilan kung bakit sila naririto. Kaya naman nagantihan ka, aniya. Wow, sagot ko, na nawalan ng masabi sa aking pagtataka. Nakikita mo ba ang mga taong iyon doon? Tanong niya muli. Tapos biglang, isang mas malaking oval ang pumalibot sa isa pang grupo ng mga tao sa ilalim namin. Nandito ang mga taong iyon dahil narinig nila ang salita tungkol sa akin sa pamamagitan ng mga taong nakausap mo tungkol sa akin, aniya. Nakita mo na naman ang mga iyon, aniya. Nakapaligid sa isa pang pangkat ng mga tao sa ilalim namin Osters sa ang korona ay kumakatawan sa tatlong grupo ng mga tao na itinuro niya sa akin, sa langit ang batas ng pag-ibig ang namamahala sa lahat, paliwanag niya. Ang kadalisayan ng pag-ibig na ipinamalas ng lahat doon at sumasaklaw sa buong langit ay nagparamdam sa akin na para bang hindi ako kabilang doon, ngunit ipinadama sa akin ng mga mamamayan ng langit na para akong isa sa kanila. Panginoon, namatay ba ako? Tanong ko sa kanya, ngunit ngumiti lang siya bilang tugon sa tanong ko. Inulit ko ang tanong ko, at muli niyang sinagot ang tanong ko nang nakangiti. Sa pag-uulit ko sa tanong sa pangatlong beses, sumagi sa isip ko na talagang namatay na ako, kahit na ang buhay ko sa mundo ay isang malabong alaala. Sa aking estado ng lubos na kaligayahan, nais kong manatili sa langit, at ang mga pangyayari na nagtapos sa aking pagdating sa langit ay hindi gaanong nababahala. Kahit na iniisip ko kung maaari ba akong manatili magpakailanman, ang pangitain ng isang babae ay lumitaw sa aking isip. Hindi man ito sumagi sa isip ko noong una, bigla kong napagtanto na ang babae ay aking anak. Panginoon, hindi ko tinatanggihan ang tadhanang ito, ngunit ayaw kong iwan ang aking anak na babae, sabi ko. Oh, ang pag-ibig ng isang ina, sagot ni Jesus, at sa sandaling iyon ay muli kong naramdaman ang aking pisikal na katawan. Naririnig ko ang asawa ko sa telepono. Kinailangan ko ng ilang oras upang muling i-orient ang aking sarili, at ilang sandali, naramdaman kong parang nasa pagitan ako ng dalawang mundo. Bigla kong narinig ang isang boses sa aking isipan na nagtanong, may gusto ka ba? Panginoon, pagalingin mo ako at bigyan mo pa ako ng oras dito, sagot ko. Nanatili ako sa bahay dahil alam kong pagagalingin ako ni Jesus, at ng gabing iyon, pagkatapos magising mula sa ilang oras na pagtulog, huminga ako ng malalim gaya ng ginawa ko sa langit at nalaman kong nakahinga ako ng maluwag. Napagtanto ko pagkatapos ng aking NDE na gusto ni Jesus na humingi ako ng tulong sa kanya sa tuwing kailangan ko ito, na ang kailangan ko lang gawin ay humingi sa kanyang pangalan, at sa kanyang pangalan ay ibibigay ang anumang hingin ko. Nais niyang hilingin ko sa kanya na pagalingin ang aking katawan mula sa sakit upang mailigtas niya ang aking buhay. Napagtanto ko rin na ang nag-uugnay sa langit at lupa ay dalisay na pag-ibig, ang pag-ibig na walang paghuhusga. Noong kabataan ko, dala ko ang Biblia ko saan man, sa kabila ng pamumunan ng mga tao. Kung naramdaman kong nais ng aking Panginoon sa langit na maghatid ako ng mensahe, maghahatid ako ng mensahe ng kanyang pagmamahal sa mga taong desperado, sa kabila ng aking mga takot at pangamba. Ang isa sa mga napaka-desperadong tao ay naging isang ebanghelista mismo,
isang ebanghelista na ang pagpapalaganap ng salita ay lubhang nakaantig sa buhay ng maraming tao. Sa pagsasalaysay sa iyo ng aking kwento, inaasahan kong may pabatid sa iyo, ang mambabasa, ang makapangyarihan at pagbabagong epekto ng pagpapahayag ng salita ni Jesus at ang pagpapahayag ng laki ng kanyang pagmamahal sa buhay ng iba. Hindi mo malalaman kung ano ang maaaring maging epekto ng iyong mga salita kapag ipinahayag mo sa mga tao ang laki ng kanyang pagmamahal, kaya huwag panghinaan ng loob kung nakaramdam ka ng inspirasyon na magsalita tungkol sa pag-ibig na iyon.